Ano naman ngayon kung ikaw lang yung sinasabi nilang average Filipino boy? Ano naman ngayon kung dati ka lang rin tambay sa computer shop or ang alam mo lang gawin is maglaro ng basketball at maglaro ng mobile games? Akala ng tao wala ng depth sa personalities mo or sa character mo. Pero di nila alam deep down, napakarami pang emotions, thoughts, feelings na hindi mo pa na-express talaga. Kasi karamihan naman sa atin lumaki sa environment na napapagalitan pag masyadong expressive or sa culture natin, pag nakisali ka or nakihalubilo ka sa mga tao na mas matatanda sa'yo, napapagalitan ka. So you've learned na hindi masyado maging expressive kasi napapagalitan ka, di ba? Ako, ganun rin ako eh. A few years ago, di nga marunong mag-English. Tapos hindi ako marunong mag-express kung ano yung mga gusto kong sabihin, mga mga deep down kung ano yung mga thoughts ko, parang nami-mental block ako. Kasi di ko alam, natutunan ko rin yun eh. Ako kasi sobrang likot ko dati. So always ako napapagalitan pag masyado akong expressive, masyado akong malikot. And karamihan sa atin mga lalaki, lalo na mga lalaki na Filipino teenagers, ganun yung sitwasyon eh. And paminsan nag-a-adapt tayo based sa expectations ng tao. So ito yung 5 books na nakapagtulong sa akin that I've attracted opportunities and growth in my life. Hindi lang financially, but really growth in my life. And baka makatulong to sa inyo. Nasa showcase siya if you want to get. Dati nagbabasa lang ako ng ebook eh, kasi di ko to ma-afford dati. But now, napakarami ng books akong binabasa at na-afford and na nabigay sa akin dahil rin sa TikTok shop. So, yeah, baka makatulong to sa'yo na ma-express yung sarili mo and mga gusto mong sabihin, gusto mong ma-express. Kala nila wala ka ng ambisyon or wala ka ng dream. But deep down, yung average Filipino boy na akala ng tao, marami pang personalities and emotions na gusto mong ma-express na hindi alam ng tao.